Okay, so simulan na natin. Simulan natin ha. Okay, let's start sa pinakamahirap. Okay. Meron tayong basic cuts, ito yung mga basic cuts natin. So, we are going to do these basic cuts but not in particular order. So, iba-iba siya. Now is we will deal with this one, then next is with this one. So, tingnan natin. Okay. So, ito lagi ang mistake ng estudyante. So, lagi ang ginagawa nila, hindi sila naglalagay ng towel sa ilalim. Kung naglagay naman sila ng towel sa ilalim, ganito yung ginagawa nila. Nagdo-double, tapos sa ilalim. Which is a big no. Bakit po? Nagbabounce yung chopping board. So, kailangan flat lang. Tandaan nyo, ang chopping board nyo ay manipis, hindi siya makapal. Naintindihan po ba? So, ito yung mga common mistake ng student. Next, another mistake of the student is how they handle the knife. So, masyado kayong curious, masyado kayong, hindi ako mahihiwa, okay? Ayoko mahiwa. So, ang tendency, mas lalong nahihiwa. Nakuha? So, next. Next is what we call the most expensive cut or what we call chateau or tournay. Chateau or tournay. So, tournay are basically, gagawa tayo ng tinatawag na parang football na ball, yung American football. So, first is we have to make a base. Sorry, hindi na. We have to make a base. So, yung base natin, gagawa tayong base dito. Base dito sa kabila. Okay, yung base dito sa kabila, kailangan nahahawakan natin siya. Okay? Now, kapag hindi mo siya nahahawakan na ganyan, may hirapan ka maghiwa kasi kukortehan natin siya ng bola. Okay? And yung bola na yon ay meron sides. And yung bola na yon ay meron sides. So, kailangan natin makuha yung sides na yon. Nakuha po ba? Now, kapag nag-prepare tayo, dapat dire-diretso lang tayo. Dire-diretso lang. Hindi tayo magbabalat. Okay? But, ang gagawin natin is kukortehan agad natin siya. Nakuha po ba? Yes. So, ito po yung gagawin. So, one, tingnan natin ha. So, tingnan natin yan. Tingnan nyo yung shape ng potato muna. Then, let's go with tornado. Begin. Ay, lagot sa nanay. Okay? Ay, sir, palala. Okay, so ito yung korte niya. So, hindi mo tapos. Hindi mo tapos. Kasi, kukortehan natin yung sides niya. Next. So, hilangin natin. So, supposed to be at numbers. So, mga 5, 7, or 3, 5, 7. Or, kung makuha niyo yung 5, 6, 7, okay lang. Kasi, nagpa-practice naman tayo. Ang importante, makuha natin yung shape. Okay? So, ayan. So, nakita natin dito, medyo tengkong ng konti. So, tingnan natin. So, make sure you have the sides. Ayan, nakita nyo yun? Yung nag-cut ako, dire-diretso lang, hindi ako tumigil. Ibig sabihin, yung kurbada nun, okay na. So, hindi mo siya, wala pang halos nakuha. So, ibig sabihin, okay lang yun. So, what? You turn, then step, you turn. Then, gawa ka ulit ng base. Okay, so ito yung base natin. Then, hiwa ulit tayo. Pwedeng gawing fries. Natatakam mo.
Wala na tira. Yes. Si Pogi lang yung ano. Okay? Tapos ang mahal pa. Ayan. So, ito na yan. So, meron ako sa rep. Kunin mo. Nakababad sa microwavable na sa taas. So, ito yung isa sa tinatawag natin tornade. So, ito, chef, anong pwede kong gawin dito? So, pwede ko siyang gawing mashed potato, pwede ko siyang gawing chips. Now, what is this all about? So, ito yung cut natin. Okay? Ito yung cut. Hintay natin siya. Para nakalang. Yan. Nanginginig-inig pa. So, ito yung mga cut na tinatawag na expensive cut. Why? Halimbawa, nandito yung plato natin. Okay, so, ilalagay mo siya. Kaya pala That's combination ang niya design. Tapos may beans ka dyan. Tapos nandito yung protein. Okay? So, instead of getting a mashed potato, tapos na. So, ito, binaboil natin, binablanch, then we sear, saute, lagyan ng lasa, then, ito na yan. Ito yung potato na. So, mas elegante siya. So, this is what we call the classic way of how they are doing it in the cruise ship, hotels, and restaurant. So, ito yan. So, nowadays, halos wala nang gumagawa nito. Kasi, yun nga, expensive siya in the terms na, uy, ang dami kong excess. Tapos ito lang yung magagawa. Tapos ka po ba? So, tingnan natin. Tingnan natin. Kaya bang gawin? Sa una, tingin nyo parang, ay, parang ang dali lang ah. Pero kapag ginagawa mo na ng actual, mahirap. So, tingnan natin. So, ito yan. Kahapon, tingnan nyo ah, ganitong kalaki ang ginawa kong tornade. Ito ang natira. Kasi ang lalaki ng patatas na dito. So, this is a good one, a good size. Ito yung video. So, okay. So, tingnan natin. 4, 5, 6, 7. So I have 7 cards. Check. Parang walang humihinga. Subukan kong liitan. Sarah. Okay. So, when I was in Singapore, I did trabaho. So, isang sakong ganito. Sanay na si Chef. Pero wala nang practice. So, perfect lang natin yung side. Ginagamit pa rin kayo yung mga trainings. Trainings. Oh, pwede. Sa mashed potato daw. Cheap. Pwede yung cheap. Cheap din. Tumayo. This is what we call tornade or what we call shot. Okay, so that's the first one. Sige, next na mahirap. Siyempre, puro mahirap muna. Dali. Pero na ibang ginamit ako. Hindi na, ayos ko lang yung damit ko. Tignan natin ang susunod na mahirap. Kasi hindi pala naka-record mo. Uy, ang lambot naman ito. Parang walang laman to. Tingnan na natin. Pag walang laman, ito tayo dun sa isa. Again, let's go with the base. So, mas madaling mag-cut ng may base. So, ito, huwag kayong pipili ng ganito ah. Yung parang malambot.
So, ampaw yan, ampaw. Then, pipil. Yung iba sa inyo, kinakamay, di ba? So, pag kinakamay nyo siya, pag pinipil nyo siya by hand, ang nangyayari, nadudurog siya. So, it's much better, much safer kapag siya ay peel. Pale. Sige. So, again, tingnan nyo yung kamay ko. So, kanina nakaganto ako. So, kanina nakaganto naman. So, from this, using the tip of the knife, then curve, diretso. Slip, straight from the knife, diretso. Amoy Para bus. sunod. Amoy ka na. Yan. Nakuha po ba? Yes. Sige. So next naman natin, ay kukunin natin yung tinatawag na segment. So ano yung segment na yung chef? So madali lang. So using the paring knife, ito yung paring knife natin. Nakita niyo yung mga guhit? Yung mga guhit na yon, doon tayo magsisimula. So parang gagawa tayo siya ng bikat. So ikakat natin siya pag gano'n, ikakat natin siya. Okay? So 1, ito yung guhit. So kunin natin yung guhit. So, ikat natin all the way to the center. Tapos another guhit. Diba? So all the way to the center. Para makuha natin yun. Parang ka lang face time si Mike. Okay, so next. Paano naman yung susunod? Kung saan ka nagtapos, halimbawa, saan ka nagtapos, cut din natin yung side. So, kunin natin yung side. Tapos, kunin natin yung side. So, ito yung balat. Ito yung segment. Okay? So, buo pa rin siya. Okay? So, again, ulit-ulit ha. Ulit-ulit. Yung side, kunin natin. Tapos, another, yung side ulit. Nakuha po? So, ang technique dito is, huwag mong ipipress masyado yung orange. So, careful lang, soft hands ka lang. Ang nangyayari sa mga estudyante, masyadong nanggigigil. Tapos wala na yung sabaw, wala na yung juice. Ang natira na, lata. Okay, nakuha po ba? So, ang unang gagawin dito, of course, babalatan mo muna lahat, then isa-isahin mo siya. Nakuha po? So, ito ha. Kaya na yung dalawang exercise na yan? Isa pang mahirap. Sabang mahirap. Sige. Next natin is fillet. Yung number 3 siya. Fillet. Pili. So, ang fillet natin, ganito naman ha. Nakita niyo itong orange? Ito. Tatanggalin natin yung laman. Ang matitira is balat. So, this is a simple exercise na kailangan ding matutunan ng estudyante para malaman nila if okay ba i-handle yung knife nila o hindi. Masyadong makapal ba yung kutsilyo o masyadong makapal? O masyadong manipis. Okay. So, 1. Edge dito sa dulo para meron tayong puwersa. Kasi kapag nakaganto ka, tumatama yung knuckles mo dito sa board. So, dapat malayo ka, nandito ka sa edge. So, first, kuha tayo. Then, bitaw. Then, tanggal. Okay? So, now, sa kabila naman, again, hawak, then, tanggal. Senda na yan. Pero, hindi pa tapos yan. Kailangan makita natin yung pinaka-orange. So, tandaan nyo ha, pinipress ko to, tapos ginagalaw ko yung kutsilyo, so dahan-dahan, so nakapress yan. So, may puwersa to ha, may puwersa. Sama ko natin manipis. Again, dahan.
Hanggang, ayun na siya. Pili na. Fillet na tayo. Filet orange. Okay, again, isa pa. Ulit. So, press. Okay, press. Press natin ito, ha? Tingnan nyo maigi, ha? Yun. Okay? So, ito na yan. So, ito yung fillet natin. Gagawin natin fine julienne. So, meron tayong julienne and meron tayong fine julienne. Pag sinabi natin fine julienne, mas maninipis. Okay? So, halimbawa, gumagawa kayo ng mga salad, hindi kayo maghihiwa ng pang-pansit. Okay? Maghiwa kayo ng fine julienne. So, tingnan natin. Sige. So, base down, kutsilyo, tapos use your knuckles, tapos itulak nyo ng thumb. Ito yung gumagana sa inyo. So, tandaan nyo, ito bobo, ito matalino. Ito ang gagawin dito, cut lang siya ng cut. Okay, so next. Look at. Western cuisine. I think perfect mo na to. Ganito ang gusto nating fine julienne. So ngayon, kapag may salad kayo na carrots, dapat ganitong kanipis. Hindi pampansin. Ay, igagawin ko sa sa lumpia. Ayan. So ito yan, ha. So this is what we call fine julienne. So ito na yan. Lagyan natin. Parang makapatay mo. Magsabit yun, ha. Nakuha mo ba? Another common mistake is what we call shred. Okay. Ang mga estudyante, pag nag-shred sila, okay, ganito ang alam nila. O, shred natin yan. Okay, ito, ganyan. Ganyan kanilipis. Tama? Pero, mali yan. Hindi yan ang gusto natin ma-achieve. Ang gusto nating ma-achieve ay talagang manipis. Okay, so paano yung manipis na yan? Sabi ko, 1/4 na. Ito yung 1/4. Ito yung 1/4. Sige. Tingnan natin, ha. So, shred. Galing na ulit. See the difference? Yes. Hindi natin ito kailangan. So, if you are doing a coleslaw, ito yan. Pang coleslaw pala siya. Nakuha mo? Gusto ko kasi nahihirapan kayo. So next is what we call chiffonade. Akala ko sipon. Chiffonade. Okay. Chiffonade is what we call a roll-in cut. Okay? Roll-in cut siya ang tawag. Normally, ginagamit siya sa mga ginagamit siya sa mga leafy vegetables. Okay. Yung leafy vegetables nun, normally, siya yung, kailangan mo kasi long strip siya. So, since wala tayong pechay, nagpabili lang ako ng basil kasi gagamitin ko yan sa pesto. Kuha tayong malambot. Yes. Isipin na lang natin pechay siya. Pero hindi, repolyo ko.
Ayan, so rolling cut tayo. So meaning, gagawin muna natin, i-roll muna natin siya. Okay, so i-roll muna natin siya. Then the tip of the knife, then we are going to slice it. This is what they call shipona. Ayan. So kapag meron kang, halimbawa, pang-garnish, pwede. Itigil mo muna yan dito. Now, halimbawa, ito naman ay petchay. Hindi, repolyo ka. So, i-roll lang natin. Samgyup. Okay. Then, we slice. So, depende sa nipis, depende sa kapal. So, bahala. Tulog nga siya. Yung mabilis pala Gordon Ramsay prep. Okay. That is what we call shipunan. Nako ha? Nakuha po ba? Yes. Sige. So, huwag nyo muna i-practice yung nakapikit kayo. Huwag muna. Ayaw natin ng casualty. Wala akong binili. Winnie? Okay. Tinitingnan ko muna yung mga available nating ingredients kung ano yung Sige. Yung celery, kapag ginagamit natin siyang panggisa, balatan natin ha. Balatan natin. Naalala ko yun. Balatan natin ha, balatan. So, pwede naman diretso. Kaya lang, para maiwasan mo yung pait na lasa. Kinukuha natin. Tingnan natin. Pag sinabing mga celery sticks, so ito yun. Di ba nakakapansin kayo yung kunyari may wings and celery sticks na tinatawag. So, ganito yung ginagawa nila. So, one, para siyang French fries cut sa mga batonets. Baton. Ay, feeling ko yung pinakamadali. Ayun ang pinakamadali. And another one, half of the baton, okay, is what we call hadinye. Okay, so kaya na. So, batonel, then hadinye. Okay, so tingnan natin. Okay, next naman, pagdating sa onion, the root is our friend. So dapat wag niyong hihiwain yung onion ng yung ugat niya mismo. Bakit? Pag hiniwan niyo yung ugat niya, yan. Ang tendency is maghiwalay. Okay. So walang forever sa onion. So if this is the onion, kapag hiniwa natin siyang ganon, so this is what we call the half, and this one is the quarter. Alright? So may half tayo, pagbuo, at meron tayong quarter. Okay, so again, so kunin natin to. Base, tapos yung root. Cut. Then we peel. Yung peel. So peeling means by the hand. Okay? Now, kapag gusto natin ng precision na dice,
Okay, position na dice. Ang ginagawa natin ay kumakat tayo ng tinatawag na horizontal and vertical slices para sa onion. Okay, so paano yan? So, one is, punta tayo dito. So, mag-slice tayo dyan. Not all the way through. Okay. Okay, tapos doon sa taas. Tapos, next is this one. Dito. Sila. Ayan. So, this is our dice. Ngayon, pag pinat natin yan, so maliliit na dice na yan. O ha? Ayun yan ha. So, yung dice niyan ay identical. Kuha po ba? Yes, sir. Sige. Kala nyo madali ha. Ayan. Kala nyo lang yun. Okay. Oh, buwas. Pwede naman kahit anong sibuyas. So, next is Gusto ko na lumpia. so, mag-feel naman ulit tayo. Walang giniling di. Kami lumpia kasi. So next is what we call slice. Okay, so ito hindi na natin kailangan. The root is our not friend anymore. Ang iba sa inyo kasi, ang slice nyo is against the grain. Pag ganito, di ba? Yes. Diba ganun kayo? Pag gawin natin lagi, follow the grain. Pag ganun. Slice tayo. One is what we call MNC. Ang MNC ay thinly slices. Okay? So, thinly slices ang MNC. So, ito yung ginagamit sa mga salads. So, that's MNC. O ha? So, thinly slice. Mga paper-like, paper thin. Okay. Another one is what we call slice. Kapag slice, siyempre malaki. So, malaki yung slice natin. So, ito na siya. Ayan. Ako ba? So, yan yung difference ng dalawa. Isang MNC, tsaka isang slice. Okay? So, kapag sanay na kayo sa kutsilyo nyo, of course, basic na lang. Hindi kayo masusugatan. Now, pag sinabi naman natin chop, ano naman yung chop? Ha? Tagtad. Ha? Pag sinabi natin chop, uneven sizes or rough chop. So, uneven sizes. So, this is chop. This is chop. Okay? So, wala. Uneven. Walang sukat. Okay? Walang measure. So, basta chop mo lang. Kunyari, mag-iisa ka ng large cut of meat, magbe-braise ka, gagawa ka ng sabaw. So, rough cut. Yun lang siya. Okay? So, next. Next is carrots. So, tingnan natin. Buti na lang may natira pang carrots. Hindi nyo ba nakita yung last message? Nakalimutan na. Okay, anyway. Carrots natin. Tingnan natin. Next is what we call oblique. Ang oblique is parang siya, hindi nagbabounce gumagalaw kapag pinat mo. Kanyari, uneven siya, pero it's more of what we call rolling the carrots, then you cut it, then you slice it. So, paano yun? So, we start with ganito, diagonal, then you roll the carrots, then diagonal, then roll, diagonal, then roll, diagonal. Ito yun. So, parang pag ginalaw mo siya, okay, gumagalaw siya. So, that is what we call oblique. So, ito yung isa sa mga classic pang menudo. Ito rin yung mga classic na, kunyari, meron ako nito, tornillo ko. Okay, may tornillo ko, tapos may ganyan akong cut, tapos meron akong hardinye na cut. Vegetarian sa niya.
So, ganyan. Ako ha? So, meron kang kakaibang cut, kakaibang slices. It's more appealing to the customer itself. Okay? So, yun lagi ang tatandaan. So, this is what we call oblique. This is hardiness. Okay, so next, tingnan natin. Okay. Next is what we call rondel. Okay. Yung rondel natin is ganito. Rondel means round. Okay? Rondel. Pinapantay ko lang kasi sayang. Ayan, rondel. That is what we call round cuts or rondel. Ayan. Pero may tinatawag din tayong half rondel. Halimbawa, ito. Half rondel. Chef, manipis mo talaga ano yan? Depende. Depende sa'yo. Ginagawa kong thinner kasi yung available natin, ito lang. Okay. So, another one, so ayan yun ha. Meron din tayong tinatawag na diagonal. So, yung diagonal, so paslan. Okay? So, paslan siya. Ayan natin. Ayan. So, meron tayong rondel na bilog, brown. Meron tayong half rondel, then we have diagonal itself. So, next is we have to do the base again. So, para hindi gumagalaw. Yung base natin. Another base. Okay. So, side lang natin ang perfectly sided. Ayan. Tapos, kunin natin yung gitna. Okay. Kunin natin yung gitna ulit. Okay. So, ito yung isa sa mga tinatawag na the base for what they call paisan. Okay? Ito yung paisan. So, yung paisan natin is what, para siyang mga tiles. Okay? Ito yan ha, paisan. So, square tiles. That's paisan. Tapos, kapag gusto mo naman ng dice, ayan. So, ito rin yun, di ba? So, magkakasama sila. Another, Julian. Okay. Ito yung dice pa na isa. Okay. So, pwede kayong ano pwede nyo i-imagine kung ano, small, medium, next na small dice. So, pwede rin na, pwede rin mga hardinye, parehas. Di ba? So, pwede nyo siyang paglaruan kung ano yung pwede nyo gamitin example. Kasi doon sa activity natin, syempre, titipirin mo kung ano yung ingredients mo. Magbibigay lang ako ng quantity ng ingredients. Ayun yung gagamitin mo. So, you have to maximize the ingredients. Okay, so next. So, ito yung mga French fries cut natin. So, ganyan. Ang original French fries makapal. Parang yung sa mga Maxes. KFC. So, ito na yung isang sample ng julienne. Okay. So, this is what we call julienne. Ito na yung pangpansit nyo. Okay, ito yun. Ito yung julienne nyo. And you have... Okay. So, next is... Yun natin. Hello? Sige, gawa tayo ng fine julienne. Gawa tayo fine julienne. Yung mga thinly slices Nilapit ko ba? Habang wala pa. Sabay pa rin ba? Yes! Okay, ito yung mga fine julienne natin. Then, gawa tayong tinatawag na fine brunoise. O brunoise. Okay.
Brunoise daw. Okay, ito naman yung pang pang siomai, pang Shanghai. Okay, ito yun ha. Tingnan natin. Pang embutido, for example. Until the last drop. Ayan. Ayan ha. So, ganyang kapino ha. Ayan. So, this is Fine brown. fine Brunoise. So, saan gagaling? Galing siya sa fine julienne. Okay. So, kung galing naman siya sa julienne, okay, kung galing siya sa julienne, for example, ito. Brunoise naman ang tawag sa kanya. Oy, Brunoise. Ito naman, medyo may pagka-crunch naman sa kanya. Yung isa, ayaw mong makita, ayaw mong maramdaman yung carrots na yun. Pambudol sa Ito naman, pambudol sa mga ayaw sa gulay. Okay. Ito naman yung isa. So this is Brunoise. Magkaiba yung dalawa ha. Tingnan niyo yung size ha. Nakuha po ba? Ano pang kulang natin? Okay. So this is what we call peel. Okay, sa garlic naman, when it comes to garlic, the root, hindi natin siya bati. Hindi natin batiyan. What we do is we crush. Okay? Ito yung crush natin. Sana all may crush. Ito yung crush ka. Again, ipipil naman natin. Next is what we call mince. Okay? Pino. Mince. So kapag ikaw ay nag-chop, roughly chop, tapos pag nag-mince ka naman, dapat mas pino. Okay? This one is peel. Pang ano daw? Hindi, pang ano to? Pang garlic bread. Tama yung ginawa ko. May peeling, tapos may crush. Okay. So first, crush natin, then we slice thinly. So slice natin siya thinly. Till the last drop, stop na natin. Kailangan kumakanta ka. Sino nakatingin sa taas? Ha? Kaya nakapagod. Sabi ko din, may walang kapal. Okay, so when we chop it, so we chop it like this. Pag may naramdaman kang mahapdi, iba na yun. So, ano ba ang ating dito, proposition para dito? Para lang yung mga estudyante, lahat kayo is maging familiar kayo sa paghawak ng kutsilyo, hindi kayo matakot, di ba? Hindi kayo matakot maghiwa na at alam nyo yung ginagawa nyo. So, don't be so conscious kung ano yung ginagawa nyo. Kian, wag daw matakot. Then another one is wag niyong panggigilan ha. Panggigilan. So relax na tayo.
Now, when we are going to mince the garlic, tandaan na, pag mini-mince natin yung garlic, we press it. Okay, tapos, saka tayo mag-mince ulit. So, ganun lang. So, alam niyo na ha, pag may magmi-mince. Nakuha po ba? So, kailangan, pinipress natin siya. O, so, habang nagka-cut ka, habang nagcha-chop ka, habang nagmi-mince ka, iniisip mo yung nang busted sa'yo. May araw ka din. Ayun mo. Huyo ka pag nagkita tayo. Ayan. So, ito yan ha. So, ito yung mince na. So, again, kapag naghiwa kayo ng garlic, make sure na yung knife nyo, hugasan nyo agad. May reaction kaya at saka malagkit. Sa akin, kapag may mga sobra tayo, for example, ito naman yung common mistake ng mga estudyante na binabasa nila yung parsley, tapos basa yung chopping board, basa yung kutsilyo, tapos basa rin to. So lahat basak na. So wet na yun. So hindi mo na siya, dapat ang ginagawa nyo, pinapat dry nyo muna. Tapos laging tuyo yung chopping board. Okay, so tingnan natin. Nag-go sa save. Normally yung combination nito, ano po? MNC, ito po. Manipis, di ba? Manipis na slice. Tingnan natin ha. So, yung chop. So, parehas to ha. Parehas. Ito, chop is chop. Tingnan natin. So, mas madali siyang hiwain kapag siya ay tuyo. Ngayon, kapag hindi siya tuyo, dumidikit na siya. So, mahirap. So, this is what we call chop as well. Chop ha. Ayan, kompleto na ba ang ating nagawa? May kulang pa ba? O na, kunyari may patatas tayo. So, gamitin natin yung patatas. Kunyari, naubusan tayo ng carrots. O, gawa tayo ng, for example, base. Lagi kayo magsisimula sa base. Mag-base tayo. Kunyari, gusto niyong makagawa ng paisan. Ay, paisan. Diba? Mga tiles natin. Now, kung gusto niyo gumawa ng hardinye, gawa tayong hardinye. Example. Diba? So, lagi nyo lang isipin na marami kayong magagawa dun sa ingredients na nakuha nyo. Dice. Kaya tayong dice na. Nakuha po ba? Now, chef, pwede ko pang gamitin as julienne to, yung example natin. Oh, julienne to. Oh. Julienne natin. Kapag may ulo pa siya,
Tapos meron pang Adidas, may bisera, may laman loob. So that is what we call dressed chicken. Tinanggal yung feather, so dressed chicken na. So naman, this one is ready to use na yung chicken natin. So yung chicken natin, yan. Hindi, okay sa ko. Huwag lang yung green. Boy or girl? Boy o girl? Bahala siya, basta manok yan. So ayaw natin ito, ayaw ko nito. Okay. So ang chicken natin is meron tayong tinatawag na 8 cuts, 8 parts. So we have leg, the thigh, we have the backbone, we have the chicken breast, and the wing part. So pag hinati natin yan, approximately 8 parts. Pero kung nagtitipid ka, kaya mong hatiin ng 16 parts to. Okay? So tingnan natin. So ang gagawin natin is the supreme cut. So one of what we call the supreme or supreme, the best cut of the chicken. So, tingnan muna natin. So, hatiin natin yung thigh natin. Ang chicken natin ay merong white part, tsaka white meat, tsaka dark meat. So, baliin natin. So, again, use your knife. Huwag niyong puwersahin. Hayaan niyo yung knife ang mag-work sa inyo. So, this is what we call the thigh. Chicken natin. So, ito yung chicken natin. The chicken breast, the wings, and the neck part. So, now, ang gagawin naman natin, ay, i-debone natin siya. So, pag dinebone natin siya, so tandaan nyo, ang gamit natin is paring knife lang, tsaka chef knife. So, we don't have deboning knife. So, let's go with the pro, kasi ito lang yung atin. Tandaan nyo, individual tayo eh. So, ito yun. Yes? Question? Wala? Oh, sige. So, ito yun ha. One, hahawakan natin yung breast, pakikiramdaman natin. So, tingnan natin. Breast, okay ka na. Okay, may surgery tayo. So, deal with respect. Okay? Yung breast natin, may bone yan sa gitna. Okay? May bone sa gitna. Center bones natin. Now, kapag gumagawa tayo ng spatchcock chicken, for example, spatchcock ka. Pag sinabing spatchcock, tatanggalin mo yung rib bone. Ito, guguntingin mo yan. Guguntingin mo din to. So, ito ang matitira, tanggal yan. So, ngayon, nakabuka ka yung manok. So, yun yung pwede mong i-serve na nakabuka ka. So, wala siyang bone. So, ngayon, tinanggal natin. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung tinatawag na supreme cut. Now, kapain natin yung breast. Tingnan natin kung nasan yung buto. So, ito yung buto. So, tingnan natin. Hatiin natin. So, mapakita ko yung buto. Delicious. Okay. Ito yun. Ito yung buto. Ito yung buto ha. So yung buto na yan, yan yung iiwasan natin. Now, kailangan it touches your knife dun sa bones. Bakit? Bakit kailangan natatouch dun sa bones? Ha? Para nai-slide, para simut yung laman. Okay? Motsi. Natin ha. Ayan. So, expose na natin yung first na wishbone. Ito yung wishbone na isa. So, ang gagawin natin, iiwasan natin yan. Layo naman. Natin ha. Now, hahanapin natin yung nagko-connect dun sa wings tsaka sa breast. So, ito yung nagko-connect sa wings. Kaya nga sabi ko sa inyo, chicken. Ito, nakuha. Ito yung puti na nagko-connect. So, hindi mo kailangang puwersahin yung kutsilyo mo. Pag hindi kumakagat yung kutsilyo, ibig sabihin, buto yung nahihiwa mo. So, lumipat ka ng pwesto. Ha? So, next. So, this is what we call the chicken breast with the wing part. So, now, hindi natin kailangan ito.
part na to. So, kailangan natin, pag sinabing best cut ng chicken, yung chicken ng, ito, yung first bone, tsaka yung breast. Sige. Again, kunin natin, meron niyang kulay puti. Okay? Yung puti na yon, yun yung hihiwain mo. So, mas madali siyang mahiwa. So, ito is one. Ito ang matitira. Then, another one, kukunin natin yung tinatawag na tenderloin. Okay? Ito yung tinatawag na chicken fillet. This is the original chicken fillet kasi ito yung tenderloin. So habang gumagalaw yung manok, yung breast niya gumagalaw, ito yung part na hindi masyado na-exercise. Kaya ang tawag sa kanya is tenderloin. Sa baboy, ang tawag doon ay lomo. Lomo. Lomo, ang layo naman lomo. Okay? So again, sabi natin, best part. So kailangan makuha natin yung pinaka-best part. So, parang gagawa tayo ng small lollipop with the breast in. Okay? So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung nakakonect. Then, we push the meat down. Ang ginagawa ko ngayon is what we call Frenching method. Okay? French with the ing. So, Frenching. Okay. Yung ibang restaurant, ayaw nila ng ganito. Kasi daw, sobra daw. Pero sa amin, sa ibang restaurant, ang ginagawa namin, hindi, binayaran ng customer yan. Isama natin yan sa bayan. Okay? So, ang gagawin natin dito, expose natin yung buto. So, naka-expose na yung buto. So, let's go it down. Yan. So, naka-expose na yan. Salt and pepper, herbs, some seasoning, spices. Tapos, sear mo, both sides. Pasok sa oven, sauce, tapos na. So, that's what it is. Okay? So, kasama yung buto. Okay? Kasama yung buto na yan. So, maganda yan kapag naluto. So, ito naman ulit. So, kunin natin on the other side of the river. So, tingnan natin. So, isa. Kapain natin yung buto. Dapat marunong kang mangapa. Sige. Dating hold tapos. Tatamig ka. So, tandaan nyo ha, ang gamit nyo ay chef knife. So, kailangan pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Okay? Pakiramdaman nyo ha. Mamaya wala na pala yung kamay mo, yung pinakat mo. Live action. Be, live action. Again ha, ito Kawawa yung yung pamilya puti. ng manok. Ito yung joint na nagko-connect. Okay? So, nakita ba? Ano po? Hindi na po. Or stop. So, ito yung chicken breast natin ulit. So, nakagawa na tayo ng supreme. Gagawa naman tayo ng binibili sa supermarket, sa chicken breast natin. So, kung nagko-correct naman siya sa chicken breast, so hanapin ulit natin yung puti. Okay? Yun ang ikakat natin. So, this is the wing part. So, this is the breast. Tanggalin ulit natin yung tenderloin. For chicken fillet. Yan yung tenderloin natin, dalawa. Of course, tatanggalin natin to. Ito yung skin natin. Lilinisin. Garnish. Okay. So, tandaan nyo, this is salmonella. Oh. Yung color-coded chopping board natin, fruits and vegetables, that's green. So, this one supposed to be yellow. Kaya lang, wala tayong chopping board, ito yung available natin, okay lang yan. Lang naman natin. So, white is more of dairy and cheese.
Dairy and bread. Now, kapag gumagawa kayo ng cordon bleu, meron tayong dalawang method. The first method is envelope method and the second one is the rolling method. Pag envelope, ganito ang ginagawa nila. So, kukunin na yung chicken breast, gagawa sila ng incision. Okay, ito yung incision nila. Incision. Dito na ilalagay yung ham, ilalagay yung cheese, tapos tatakluban, then breading, tapos luluto. Okay? So that's the envelope method. Another method is what we call the roll-in Rolling. method or the rolling method. So ang rolling method, pipilay mo yung chicken breast into two. So again, pilay natin sa flat. Tapos kunin natin sa kabila. Flat. May lamok. Huh? Okay, kunin natin sa kabila. So now, ang ginagawa nila, flat to, lagyan ng plastic, then you pound, Sarap. get the rice para lumapad siya. Hindi So pa luto ngayon, yan. ito na yung ham nyo, ito na yung cheese Hindi pa nyo, luto yan. ito na yung Ang niroll mo. cuts yung nai-imagine ko. Ang cordon bleu. So ito na yan. Diba? Gutom na. Tapos saka may slice. So ito yung filleting method ng breast. Butterfly fillet. Ha? Next. Next is what we call lollipops. 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 Yung lollipops natin, meron tayong sa isang chicken wing, meron tayong dalawang lollipops na magagawa. Okay, so one, itong wing tip natin, tanggalin natin yan. Okay, so that's the wing tip. Okay, tapos, uy, mukhang na-buttered to. Tumaan sa pagsubok ang manok na to. Alam niyo kung bakit? May mga blood clot siya. Okay. Sige, next is, again, tatanggalin natin yung nakakabit na balat para madali natin siyang i-push down. So, pag natanggal na, yung mga litid na yon, okay, that's the time na ipupush lang natin siya down. So, pag pinush natin siya down, ito na yung tinatawag nating lollipops. Ha? So, ayan yung lollipops na. Okay, ito naman, meron ding lollipop to. So, meron tong dalawang bone. Dalawa siya. So, tatanggalin natin yung isang maliit na bone. Ayan, nadulog to. Kumbaga, dumaan sa matinding pagsubok ang manok na ito. So now, so the same. So tatanggalin natin yung nakakabit. Oh, kaya ba? Kaya? Hindi kaya. Hindi kaya. Kaya yan. Yan. So, ipupush down lang natin. Ito na yung lollipop na. Yan. So, again, ulit-ulit ha. Ulit-ulit. So, isa. Okay, so ayun.
So, kukunin ulit natin yung nakakabit sa kanya. Oh, laging ganun lang sa manok ha. So, yung mga doon sa pinakadulo niya, yung mga joints niya, nandun yung mga litid na yan. So, kailangan mong matanggal yun. Then you have to push it out. Okay mo. Kasalanan ng ex ko to. Yan. There you go. So, para may crumbs yan, so, flour, egg wash, tapos breadcrumbs, tapos fry. So, yun na. Gawin na natin. No? Sabay na. No? Okay, next. So, this is the chicken thigh and legs, or leg and thigh. So, kapag kinat natin to, sometimes, ang tawag sa kanya is what we call Maryland. Okay? Mary, tapos land. Maryland. Maryland. So, mga Australians, they call it Maryland. So, ikakat natin. Uy. Saya. Yan. sa mga inasal? Oo. O, mang inasal daw. So, ito yan sa mga inasal. Ano na naman yung paa? Ben, yung paa. Ito yung ito yung pangpalasa. Kasi Okay, so next is, i-debone natin to. Sige, listen. I-debone natin. So, hahanapin natin yung pinakabuto. Okay, hanapin natin yung pinakabuto using your paring knife naman. Makinig. Using your paring knife naman, ito naman. So, hanapin natin yung joint niya. So, ito yung joint. So, the same with the chicken. So, may joint din siya. So, okay, stop. So now, di ba pag nag-iihaw ko, yung ganyan. Diba? Pero, kapag mas magandang pang-ihaw, expose natin yung buto. So what do you mean expose yung buto? So expose natin yung buto. Tingnan natin. Gagawa kayo ng inasal o chicken barbecue. Ito yung magandang gawin. Bakit? Para mag-soak din yung flavors ko. Ha? Para pumasok ng flavor sa loob. Para ma-marinate, para luto yung loob. Okay? Expose yung buto. Meron din. Yan. So, yan ang maganda. Di ba? Naka-expose. Now, kapag gagawa kayo ng chicken teriyaki, tatanggalin niyo yung buto. Okay? Tanggalin natin yung buto. Okay? So, you do the Frenching method. Ayan yun. No? Yes. Okay? So next, tanggalin natin itong kabila. So exposed. Bino mo yung isang buong manok, ano ginawa natin dito? Murder. Okay, so this is your bones. Now, kapag gagawa ka naman ng teriyaki, so ito na yun. So, ang maganda, palaparin mo siya para mukhang malaki. Adobo? Dinibone mo, tapos inadobo. Wala lang, trick ko lang. Pinahirapan ng sarili. Yan, so, adobo mo. Okay, so, na-debone mo siya. Ito yung maganda ha. Tapos, seasoning, marinate, grill mo. Tapos gawin mong burger. Chicken burger. This is your burger patty.
Laki. Kapit niyan. Ayan. Okay, teriyaki. So you have the grill marks. Okay, grill marks ng manok dito sa skin. So magandang teriyaki yan. Okay? So ito yun. Next, gagawa tayo ng isang malaking lollipop. Chicken lollipop. Okay? Pero, ang tawag doon is what we call balon tin. Okay? Balon tin. Balon tapos tin. Tandaan nyo ha, tingnan nyo ha, yung habang naghihiwa ko, kailangan yung chopping board natin hindi basa. Oy, makinig! Kailangan yung chopping board natin hindi basa. So ayoko makakita ng nagde-debone na naglalawa yung tubig. Sige. Tingnan yan ha. Tingnan natin. Bibilisan ko. Fast forward parang time lapse. Time slap. Time lapse ko to ha. Gusto mo time lapse to. So expose the bone. Expose natin. Remove the bone. French the bone. Agaw. Expose mo yan. Agaw. Okay, tanggalin yung heated. Dulo. Push. May mga leaks kayo na pili. So, isipin nyo lagi na meron kayong pwedeng magawa doon sa mga leaks. Ha? Yung mga leaks na yan meron. Chef. So, one, pwede kang gumawa na tinatawag na fan. Ano yung fan na yan? So, Masaya. hindi mo siya ika-cut all the way through. Gagawa ka lang ng incision. Ito. Tapos ibababad mo lang sa tubig. Tapos mag-curl na yan. So, pwede rin na gumawa ka ng mga julienne cuts. Fine julienne cuts. Ito naman, pwede mong i-deep fry. Pag deep fry mo siya, mas maganda siyang pang-garnish. Another cut is this. Diagonal naman. Kunyari, gumawa ka ng sweet and sour. So, pwede mong gawin itong cut na to. It's one of your basic, okay? Basic garnishes. Okay? So, ayan. Let's try that. So, again, ito naman, kapag may mga soup ka, pwede mong gamitin. Yan. Yan yung mga basic garnishes natin. Another is itong mga stock na to. Cut mo lang siya. So, pwede mo na rin siyang buha. So, kapag hinihiwa mo itong mga to, maganda to ha, especially kapag pina-fry mo siya. Maganda siyang i-fry. So, meron din mga round. So, instead of
what we call na diagonal, so may mga rounding tayo. Practice niya na practice para alam niya sa susunod kung ano yung mga pwede niyo gawin. Babalik muna natin. Tingnan natin kung ano yung magiging result namin. Ganun siya. Okay? Ayan. So check natin ito mamaya kung anong mangyayari. Tapos sa salad, lagi kayo nagkakamali, di ba? Ano sa salad nyo? Sa salad, para maganda naman yung salad nyo, humiwa kayo ng manipis. Mga paper thin. Eh, nahiwa yung daliri. Deserve. So, maganda siyang ipang-design, especially. Okay? Kapag yung mga ganitong paninipis yung ginagawa. Tapos kung ano yung pwede nyo gawin, try nyo na lang. Yeah. So, try to experiment something with that. So, sana, dumating yung kaibigan ko para may lesson tayo ng front curving, ice curving. So, kasi hindi ko siya kote. Okay? Ayan. Next naman natin is what we call the chicken. Chicken. Okay, kapag ang manok natin Alam mo na yung sabihin ko? okay. Pag ang manok natin binenta ng buhay, so that's what we call the live chicken. Kapag may puno pa siya, tapos meron pang adidas, may bisera, may langan loob, so that is what we call dressed chicken. Tinanggal yung feather, so dressed chicken na. So this one is ready to use na yung chicken natin. So yung chicken natin, yan. Hindi, okay ba ito? Huwag lang yung green. Boy ogre. Boy ogre. Bahala siya. Basta manok yun. So, ayaw natin ito. Ano yun? Okay. So, ang chicken natin is meron tayong tinatawag na 8 cuts, 8 parts. So, we have leg, the thigh, we have the backbone, we have the chicken breast, and the wing part. So, pag hinati natin yan, approximately 8 parts. Pero kung nagtitipid ka, kaya mo hatiin ng 16 parts. Okay? So, tingnan natin. So, ang gagawin natin is the supreme cut. So, one of what we call the supreme or supreme, the best cut of the chicken. So, tingnan muna natin. So, hatiin natin yung thigh natin. Ang chicken natin ay merong white part, tsaka white meat, tsaka dark meat. So, baliin natin. So, again, use your knife. Huwag niyong puwersahin. Hayaan niyo yung knife ang mag-work sa inyo. So, this is what the thigh, chicken natin. So, ito yung chicken natin. The chicken breast, the wings, and the neck part. So, now, ang gagawin naman natin ay
i-debone natin siya. So, pag dinebone natin siya, so tandaan nyo, ang gamit natin is paring knife lang, tsaka chef's knife. So, we don't have deboning knife. So, let's go with the pro, kasi ito lang yung atin. Tandaan nyo, individual tayo eh. So, ito yun. Yes? Question? Wala? Sige. So, ito yan ha. 1, hahawakan natin yung breast, pakikiramdaman natin. Sabihin natin, breast, okay ka lang. Kinamusta? May surgery tayo. So, deal with respect. Okay? Yung breast natin, may bone yan sa gitna. Okay? May bone sa gitna. Yung center bones natin. Now, kapag gumagawa tayo ng spatchcock chicken, for example, spatchcock, pag sinabi ng spatchcock, tatanggalin mo yung rib bone. Ito, bubutingin mo yan. Bubutingin mo dito. So, ito ang matitira, tanggal yan. So, ngayon, nakabuka ka yung manok. So, yun yung pwede mo i-serve na nakabuka ka. So, wala siyang bone. So, ngayon, tinanggal natin. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung tinatawag na supreme cut. Now, kapain natin yung breast. Tingnan natin kung nasan yung buto. So, ito yung buto. So, tingnan natin. Tingin natin. So, mapakita ko yung buto. Ito yun. Ito yung buto. Ito yung buto ha. So, yung buto na yan, yan yung iiwasan natin. Now, kailangan it touches your knife dun sa bones. Bakit? Bakit kailangan natatouch dun sa bones? Para may knife guide. Para na-slide, para simot yung laman. Okay? Motsi. Natin ha. Ayan. So, expose na natin yung first na wishbone. Ito yung wishbone na isa. So, ang gagawin natin, iiwasan natin yan. Layo naman. Tingnan natin ha. Now, hahanapin natin yung nagko-connect dun sa wings tsaka sa breast. So, ito yung nagko-connect sa wings tsaka breast. Kaya nga sabi ko sa inyo, chicken. Ito, nakuha? Ito yung puti na nagko-connect. So, hindi mo kailangang puwersahin yung kutsilyo mo. Pag hindi kumakagat yung kutsilyo, ibig sabihin, buto yung nahihiwa mo. So, lumipat ka ng pwesto. Okay? So, next. So, this is what we call the chicken breast with the wing part. So, now, hindi natin kailangan ito. Part na to. So, kailangan natin, pag sinabing best cut ng chicken, yung chicken ng ito, yung first bone, tsaka yung breast. Sige. Again, kunin natin. Meron niyang kulay puti. Okay? Yung puti na yon, yun yung hihiwain mo. So, mas madali siyang mahiwa. So, ito is one. Ito ang matitira. Then, another one, kukunin natin yung tinatawag na tenderloin. Okay? Ito yung tinatawag na chicken fillet. This is the original chicken fillet kasi ito yung tenderloin. So habang gumagalaw yung manok, yung breast niya gumagalaw, ito yung part na hindi masyado na-exercise. Ikaw na kaya? Kaya ang tawag sa kanya is tenderloin. Sa baboy, ang tawag doon ay lomo. Okay. Lomo na layo naman lomo. Okay? So again, sabi natin, best part. So kailangan makuha natin yung pinaka-best part. So, parang gagawa tayo ng small lollipop with the breast in. Okay? So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung nakakunik. Wait, pinagbibidyo. Then, we push the meat down. Ang ginagawa ko ngayon is what we call Frenching method. Okay?
French with the ing. So, Frenching. Okay. Yung ibang restaurant, ayaw nila ng ganito. Kasi daw, sobra daw. Pero sa amin, sa ibang restaurant, ang ginagawa namin, hindi, binayaran ng customer yan. Isama natin yan sa bayan. Okay? So, ang gagawin natin dito, i-expose natin yung buto. So, naka-expose na yung buto. So, let's do it down. Yan. So, naka-expose na yan. Salt and pepper, herbs, some seasoning and spices. Tapos, sear mo, both side. Pasok sa oven, sauce, tapos na. So, that's what it is. Okay? So, kasama yung buto. Okay? Kasama yung buto na yan. So, maganda yan kapag naluto. So, ito naman ulit. So, kunin natin on the other side of the river. So, isa. Tapain natin yung buto. Dapat marunong kang mga pa. Okay. Dating Bulgarian So, tandaan nyo ha, ang gamit nyo ay chef knife. So, kailangan pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Ha? Pakiramdaman nyo ha. Mamaya wala ka na. Mamaya wala na pala yung kamay mo. Yung kinakap mo. Mali pala yung nadibon ng kamay ko. Sa daliri mo ko din nadedebone. Grabe bang pagdidibon? Again ha, ito yung puti. Ito yung Diesel. ito yung joint na nagko-connect. Hindi ko makita. Okay? So, nakita ba? Hindi. Ayaw po kasi magpagawa ng salamin. Oo, kulit na ko. Ano po? Liotic. Or stock. So, ito yung chicken breast natin ulit. So, nakagawa na tayo ng suklen. Gagawa naman tayo ng binibili sa supermarket sa chicken breast lang. So, kung nagko-correct naman siya sa chicken breast, so hanapin ulit natin yung puti. Okay? Yan ang ikakat natin. So, this is the wing part. So, this is the breast. Tanggalin ulit natin yung tenderloin. Okay lang yung Ayan yung tenderloin natin, dalawa. Of course, tatanggalin natin to. Ito yung skin natin. Lilinisin. Garnish. Tandaan nyo, this is salmonella. Oh. Yung color-coded chopping board natin, fruits and vegetables, that's green. So this one's supposed to be yellow. Kaya lang, wala tayong chopping board. Ito yung available natin. Okay lang yan. Alam naman yan. So white is more of dairy and cheese. Dairy and bread. Now, kapag gumagawa kayo ng cordon bleu, meron tayong dalawang method. The first method is envelope method and the second one is the rolling method. Pag envelope, ganito ang ginagawa nila. So, kukunin na yung chicken breast, gagawa sila ng incision. Okay, ito yung incision nila. Incision. Dito na ilalagay yung ham, ilalagay yung cheese, tapos tatakluban, then breading, tapos luluto. Okay? So that's the envelope method. Another method is what we call the rolled-in method or the rolling method. So ang rolling method, pipilay mo yung chicken breast into two. So again, pilay natin sa flat. Tapos kunin natin sa kabila. Last. Okay, kunin natin sa kabila. So now, ang ginagawa nila, flat to, lagyan ng plastic, then you pound, tenderize para lumapad siya. So ngayon, ito na yung ham nyo, ito na yung cheese nyo, ito na yung niro-roll mo na cordon bleu. So ito na yun. Tapos i-slice yan. Tapos saka may slice. So ito yung filleting method ng breast, butterfly fillet. Ha? Wait lang, Next. Next is what we call lollipops. Ayan. chicken lollipops. Yung lollipops natin,
meron tayong sa isang chicken wing, meron tayong dalawang lollipops na magagawa. Okay, so one, itong wing tip natin, tanggalin natin yan. Okay, so that's the wing tip. Okay, tapos, mukhang na-buttered to. Tumaan sa pagsubok ang manok na to. Alam niyo kung bakit? Lago. Yung may mga blood clots. Oh. Okay. Sige, next is, again, tatanggalin natin yung nakakabit na balat para madali natin siyang i-push down. So, pag natanggal na, yung mga litid na yon, okay, that's the time na ipupush lang natin siya down. So, pag pinush natin siya down, ito na yung tinatawag nating lollipops. May isang pamay pa na. Ha? So, ayan yung lollipops na. Okay, ito naman, meron ding lollipop to. So, meron tong dalawang bone. Dalawa siya. So, tatanggalin natin yung isang maliit na bone. Ayan, nadurog to. Baga, dumaan sa matinding pagsubok ang manok na ito. Tender juice. Naging thirsty. So now, so the same. So, tatanggalin natin yung nakakabit. din yan. Oh, kaya ba? Kaya? Kaya. Kaya yan. Yan. So, pupush down lang natin. Ito na yung lollipop. So again, ulit-ulit ha. Ulit-ulit. Kaya ka sa camera na So isa. para makita. Ito ako nanonood sa camera. Sabay video natin. Light mo lang. Palit tayo. Okay, so ayun. So kukunin ulit natin yung nakakabit sa kanya. Laging ganun lang sa manok ha. So yung mga doon sa pinakadulo niya, yung mga joints niya, nandun yung mga litid na yan. So, kailangan mong matanggal yun. Then you have to... Ayun mo. Kasalanan ng extra. Yan. There you go. So, para mega crumbs yan. So, flour, egg wash, tapos breadcrumbs, tapos fried. Ayun. Meron tayo nun, diba, sir? No? Gutom ka. No? Okay, next. So this is the chicken thigh and legs, or leg and thigh. So kapag kinat natin to, sometimes ang tawag sa kanya is what we call Maryland. Mary, tapos land. Mary! Tawag ka na siya. Maryland. So mga Australians, they call it Maryland. So itakat natin. Ay, ang galing. Okay. Yan. Mang inasal daw. So ito yan sa mga inasal. Ano yung mga... Ano lagi ka rin naman ako sa saan? Wala pang kasal tayo. Ito yung ano, ito yung pampalasa. Underage naman yan eh. Okay lang. Okay, so next is ididibone natin to. Sige, Isek. Ididibone natin. So
So, hahanapin natin yung pinakabuto. Okay? Hanapin natin yung pinakabuto using your paring knife naman. Makinig. Using your paring knife naman, ito na. So, hanapin natin yung joint niya. So, ito yung joint. So, the same with the chicken. So, may joint din siya. Okay, stop. So now, di ba pag nag-iihaw ka, yung ganyan. Diba? Pero, kapag mas magandang pang-ihaw, expose natin yung buto. So what do you mean expose yung buto? So, expose natin yung buto. Okay. Gagawa kayo ng inasal o chicken barbecue. Ito yung magandang gawin. Bakit? Para mag-safety yung flavors. Ha? Marinate. Para ma-marinate, para luto yung loob. Okay? Expose yung luto. Na-murder niya. Hindi meron din. Yan. So, yan ang maganda. Di ba? Murder. Naka-expose. Now, kapag gagawa kayo ng chicken teriyaki, tatanggalin niyo yung buto. Tatanggalin natin yung buto. Okay. So, you do the Frenching method. Yan yun. Di ba masisira yung plate? No? Yes. Okay. So next, tanggalin natin ito kabila. Expose. Nahype ako ng dissect. Biloy mo yung isang buong manok, ano ginawa natin? Bulula. Okay, so this is your bones. Kutay-kutay na sa akin yan. Now, kapag gagawa ka naman ng teriyaki, so ito na yan. So, ang maganda, palaparin mo siya para mukhang malaki. Adobo? Dinibon mo, tapos inadobo? Wala lang, trick mo lang. Ayan. Adobo mo. Okay, so, nadibone mo siya. Ito yung maganda ha. Tapos, seasoning, marinate, grill mo. Tapos gawin mong burger. Chicken burger. This is your burger patty. Ganyan. Okay, ang teriyaki. So, you have the grill marks. Okay, grill marks ng manok dito sa skin. So, magandang teriyaki yan. Okay? So, ito yun. Next, gagawa tayo ng isang malaking lollipop. Yung sa drumstick. Pero, ang tawag doon is what we call balon tin. Okay? Balon tin. Balon, tapos tin. Tandaan nyo ha, tingnan nyo ha, yung habang naghihiwa ako, kailangan yung chopping board natin hindi basa. Oy, makinig! Kailangan yung chopping board natin hindi basa. So, ayoko makakita ng nagde-debone na naglalawa yung tubig. Sige. Tingnan natin ha. Tingnan natin. Bibilisan ko. Fast forward, parang time lapse. Bakit ganun din yung galapos ko? So, expose the bone. Expose natin. And expose yung bone ng kamay. Remove the bone. French the bone. Hello? Chicken lollipop.
shoulder rolls. Right. Ay, sa Friday. Post mo yan. Wala akong naririnig. Bala kayong maggastos Wala, wala. yan. Ala, no. Gagawin ako. May gagawin ako. Okay, tanggalin yung litid. Dulo. Push. Ito, double to ha. Meron pong maliit. Kung meron. Sabihin, Chef, paano yan? Ano ba yung ginagawa natin? Pinapahirapan natin yung ano. Oo. Tama na yan, chef. Sir, tao lang kaya ko. Chicken nuggets na yan, chef. Tara. Chicken nuggets. Naging chicken nuggets. Lovely, tara. Tao lang kaya ko ganyan eh. Wow, may pinagdadaanan. Ay, magagamit. Rowan. Basic na, Rowan. Isang yan. Basic ko na. Alin ba? Na-dissect niya? Ano na gawin si Pauline? Palo naman ang Forensic. Opo, sir. Ay, ingay. Isang neuro, isang forensic. Lovely na gabi na. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung buto. Yung buto. May buto pa rin. Ano yan ah? Then, now, kapag meron tayong mga, ano tawag ito? Ng mga stuffing. Like, meron kang gusto mong may ham, may cheese, may veggies. Yan. Cheese, para cheese. Ayaw mong gumamit ng chicken breast, gusto mo Thai. So ganito, papalaman mo siya sa loob. Okay? Papalaman mo siya sa loob, tapos tatakpan mo siya. Anong galing? Ayan. Sexy one leg. Yan. Nakuha po ba? Okay, so yun yung manok natin. Fish natin, of course may buhay, may live. At pagpatay na siya, may drone. So dead fish natin is drone fish, nalulod. Kapag dress fish na nalulod na isda, patay siya. So ngayon, kapag dress naman yung fish, wala nang scale, wala nang gills, wala nang viscera, yung lamang loob, at wala nang mga fins and gills. Okay, paano mo malalaman na fresh yung isda? By the eyes. Ito, medyo papuntang addict na to. Tapos you have to smell the gills kung okay pa siya. Pink, reddish, okay pa siya. Tapos, yung flesh niya firm, hindi siya nagba-bounce back. Okay, yung kumbaga firm siya. Kasi kapag pinindot mo siya tapos nag-bottom lang yung ano, ibig sabihin sira na yung flesh niya. Okay, so ito yung isda natin, tilapia. Chef, ang daming isda bakit tilapia. Tilapia yung pinakamura, tilapia yung the best para sa knife skills. Para makuha natin yung deboning natin, yung filleting natin, tsaka makuha yung skin part. Pwede ba yung ibang isda? Pwede naman, kaya lang mas gusto ko to kasi kung gaano kalaki to, maliit lang yung makukuha nating fresh. So titingnan natin kung madudurog ba siya o hindi siya madudurog. Ayop. Sige, so tingnan natin. So mag-start tayo from the bottom. Ito yung bottom. Ito yung bottom. Ito. Okay? So ang gagawin natin is we cut it diagonal parang ganito. Ha? Okay, so i-cut natin. So tingnan natin.
So ito ay meron pang kaliskis. Okay? May kaliskis pa yan. Tapos, ito. Gilid. So from the bone itself, dapat touching pa rin tayo. Buhat. Next, angat ng konti, expose the bone. So, tingnan natin. Pakiramdaman natin yung bones. Tapos using the tip of the knife, so ayun lang din. Global ladies. Anong galing? Tingin ha. Ito yung isda. Paano kung may inuwi ang pamilya? Okay. Now, chef, paano nyo siya ipifillet? Ayun, ito na yung best part. So, ipifillet na natin. So, gagawa tayo ng maliit na incision. Binigan, maliit na incision. Nagkakat lang natin siya. All the way to the back. No? Para meron tayong puwersa. So again, position your knife, position your hand. Hawakan nyo to. Itong kutsilyo nyo, going there, tapos nakapush. Okay? So nakapush. So tingnan natin ha. Sige. So ito. Hawak sa dulo. Tapos shake, shake, shake. Kasama ko gumagawin ng katawan yan. Yan. Then, sige natin. Now, hahanapin natin yung buto. So, meron buto yan. Then, your tweezers. Okay, so tingnan natin. Kakaliin natin siya. Sinani na. Okay, so chinachani yan ha. Chinachani. Okay, so okay na. Ito yung tilapia fillet natin. So, ito yan ha. O, kabila naman ulit. Change position. Natin. Again, sa batok ulit. Okay, from the batok. Ito. Then we cut. Then, cut natin. Ha? Mas maganda may kaliskis. Alam niyo kung bakit? Para fear. May protection. Kinemer. Then expose mo siya. Expose. Eh, di ba bumili na ng filet, chef? Yes. So, ganito yan ha. Kasi pinag-aaralan natin yung pagtama dito sa buto para alam niyo yung nakokontrol niya yung kutsilyo niya. Nasa loob. Cut gloves na. Cut gloves agad. Okay, so ito yun. So ito yung bone natin ulit. Sabi niya, ew. Ew. So again, ang gagawa, incision. Hawak. Hawak sa dulo. Uy, hawak ka. Tapos press. Tapos, fillet natin sa dulo. So, yun yung second fillet natin. Tapos, hanap ng buto.
Chef, kaya mo daw ba ganyan yung TV? Linis, yes. I think sample. Lahat. I think we need something. Next. Chef, ano naman yung ginagamit na pang fish stock? Sir, chef, tapon mo na yan. Ha? Di ba may fish stock tayo? Chef, tama na siya. Ano pag nauuwihan pa pala siyang pamilya? Ito lang yung ginagamit na pang fish stock. Ha? Ay, mismo nga. Nag-design. Ito po. Ito po. This one is tapon. Okay? So ito, ang pang-stock natin dito ay ito ay tapon. So ito ay tapon. So that is this one. Ano yung chicken skin ba yun? Chicken Ito skin. yung pang-stock natin. Nakuha po ba? Sure? Hindi sure? Chef, from the top.